Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao ito. Nabalitaan nyo na ba to? Good news ito, ka-coffee. Wala na po ang Pilipinas, tinanggal na po ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang high risk sa money laundering at terrorism financing. Aba, good news ito para kay PBBM. Ano kayang sasabihin ng mga DDS dito, ka-coffee? Humi-headline na naman tayo. O, nasa Philippine Star at sa iba't ibang pahayagan, Philippines welcomes removal from money laundering gray list. Paano? Yung mga previous administrations, nako, ayaw ko na lang mag-talk dyan, ka-coffee. Talamak ang pogo! At kapag talamak ang pogo, kahit sa ibang bansa sa Southeast Asia, napanood nyo yung pelikula, ka-coffee, nasa Netflix yan, di ba? Malapogo yung style. Pag talamak yung ganyang klase ng sugal, sabi nga sa investigasyon ng Senado, kumpulan ng mga krimen yan, kabit-kabit yung mga krimen dyan, at hindi maiiwasan dyan yung money laundering. Sugalan eh. Dito lilinisin yung pera. Malinis na yung pera. Pinasok na eh. Sa mga kasino, sa mga sugalan. Kaya ang Pilipinas tuloy nasama sa listahan. Anong impact niyan? Siyempre, maghihigpit yung international organization, yung mga policies natin sa ibang bansa, maghihigpit sa mga Pilipino. Kawawa yung mga overseas Filipino workers. Limited lang yung pwede yung ipadala ha. May cap tayo, hanggang 50,000 lang, hanggang 100,000 lang, hanggang ganitong number lang ng pwede nyo ipadala sa mga kamag-anak nyo sa Pilipinas kasi nasa gray list tayo eh. Kumbaga nasa watch list tayo na baka pinaghihinalaan agad tayo, nagagamitin yung pera na yan sa kalokohan. O yung termino ng terrorism financing. Kaya yung mga kababayan natin sa ibang bansa, kawawa. Diba? Imbes na legit naman talaga yung gagawin nila, yung pagpapadala nila, pampagawa nila ng bahay, hindi sila makapagpadala ng malaking halaga dahil restricted ang Pilipinas dahil nasa gray list nga tayo. Yun yung impact. Buti na lang. Nung maupo to si Marcos, may mga pulisiya siyang ginawa. Tumaas ulit ang tiwala sa atin ng international organizations. Kaya, tinanggal tayo sa gray list. Uy, good news. Sabi ng DDS, Duterte pa yan. Mukha mo. Paano naging Duterte pa yan? 2025 na, si PBBM ng presidente. Ilang isang araw lang tinanggal tayo sa gray list. Nako po, tanggapin ninyo ang katotohanan na yung sinasabi ninyong weak leader, hindi pala weak. Tahimik lang pero kumikilos, may magagandang results. Sige. DDS, wag na kayong manood dahil masakit to sa damdamin ninyo dahil positive ito sa administrasyon na ito. Di ba kayo mga DDS, malungkot kayo kapag may positive na nangyayari sa Pilipinas? Malungkot na naman kayo ngayon. Philippines welcomes removal from money laundering gray list. At ano yung impact niyan, ka-coffee, sa ating mga kababayan? Sige, basahin natin. Ano yung pinag-ugatan? Bakit natanggal tayo dyan? Bakit yung international organization nagtitiwala ulit sa atin? Ano yung naging dahilan? Basa. The Philippines on Saturday praised its removal from a global financial gray list. Dalawa yan ha. Blacklist. Alam nyo na ibig sabihin ng blacklist, bawal. Pag gray list, high risk yan. So, bantayan natin yan. Yan ang ibig sabihin yan. Removal from a global financial gray list of countries under increased monitoring for money laundering and terrorism financing, a status that can hamper global financial transactions. Correct. Maraming mangyayari sa bansa kapag ikaw ay kasama ka dito sa gray list. Kasi tulad ng sinasabi natin kanina, hindi tayo pinagkakatiwalaan. Kumbaga, may financial transaction tayo, halimbawa mag-i-invest ka, teka, magdududa yan. Diba? Kasi mamaya galing niya sa kalokohan niyang pera na yan, magdududa. Kaya tayo nasa gray list. Kawawa naman, yung mga kababayan natin na malinis yung intensyon, pinagdudahan na. Dahil nandiyadyaan tayo sa status na yan, na nasa gray list tayo buti na lift na tayo dyan, tanggal na tayo dyan. The Southeast Asian nation had been on the Financial Action Task Force list. Yan yung pangalan, ka-coffee. Yung FAFT. Financial Action Task Force, FATF, Financial Action Task Force list, which identifies countries, and I quote, working with it to correct deficiencies in the financial systems since 2021. Grabe, ka-coffee. Nakalulungkot naman yan. Buti na lang inaksyonan yan at naibalik tayo sa normal. The Financial Action Task Force removed the Philippines from its increased monitoring following a successful on-site visit and updated its statements on high risk and other monitored jurisdictions
the Paris-based group said after a Friday vote at its annual plenary. Yan palang ginagawa nilang estilo, ka-coffee. Kumbaga, sa kanilang plenaryo, syempre, hindi lang naman isang tao magdidesisyon yan eh. Iba't ibang kinatawan yan from other countries. And sa kanilang plenary, magbobotohan sila. Diba? Base sa merit, tingnan natin, baka pwede na natin ma-lift yung bansang yan. Kumbaga, parang parusa kasi yan eh. Yung pagkakasama mo dyan sa listahan na yan, parang parusa yan sa bansa. Kumbaga, sanction yan. So, magiging limitado, tulad niya ng description kanina, magiging limited yung iyong financial transactions, global financial transactions, dahil kasama ka dyan sa listahan na yan. The FATF, an international organization that coordinates global efforts to crack down on money laundering and terrorism financing, includes representatives from nearly 40 countries, including the United States, China, and South Africa. Uy! May taga-Amerika. Galit kayo dyan sa taga-Amerika, di ba? Uy, may taga-China. Kakampi nyo yan Uy, may taga-South Africa. Ayan na naman kayo. Malungkot na naman kayo dahil yung bumoto mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo. In a statement Saturday, the Anti-Money Laundering Council on Manila hailed the FATF decision as a milestone. Uy, milestone daw Milestone daw that would bring a litany of benefits. Grabe yung description na to Magdadala daw po ito ng litany of benefits. Ano ba ibig sabihin ng litany? Parang litanya, di ba? Series. Maraming benepisyo po. Walang katapusan na benepisyo ang hatid nito sa pagkakaalis natin dyan sa listahan na yan. Hoy, DDS! Katok. Malungkot kayo ngayon The Philippines exit from the FATF gray list is expected to facilitate faster and lower cost cross-border transactions. Sige, isa-isay natin ito. Faster, mabilis na transactions. Kasi halimbawa ikaw, parang sa customs, di ba? Wala ka doon sa green list, wala ka sa green lane. Syempre, babagal kasi nagdududa sa iyo Parang kaibigan mo, i-interrogate mo pa siya, nagdududa ka sa kanya ngayon, babagal yung transaction. Dahil naalis na tayo, syempre kahit papaano nawala yung duda. Yes, nandiyan pa rin, hindi mawawala yan. Pero kahit papaano nabawasan yung duda, no? Pag galing sa Pilipinas yan, or pag magpapadala sa Pilipinas, mababawasan yung duda, o mapapabilis yung transaction. Diba? Magandang serbisyo. Faster transaction. Lower cost, cross-border transactions. Syempre, nandiyan tayo sa list na yan, mas mataas yung, halimbawa, magpapadala ka ng pera, mas mataas yung cost. Kasi medyo nagdududa Nasa gray list tayo O kahit papano, bababa yung cost. Sino makikinabang yan? Di mga Pilipino din na recipient dun sa padala. Di ba? Yung Pilipino din halimbawa, OFW na magpapadala ng salapi ng pera, di pabor din sa kanya yan. Hindi pa mararamdaman ngayon yan, but in the coming months, mararamdaman na yan. Di ba? Yun lang isang benepisyo niyan. Faster and lower cost cross-border transactions. Reduce compliance barriers. Babawas-bawasan yung mga kinakailangan na requirements. Kung ikaw halimbawa magpapadala, kailangan mo ng valid ID. 2 government issued ID. Sama mo na yung passport. At ito, ganun, halimbawa, working permit. Ang daming requirements, di ba, para ka makapagpadala. Kahit pa paano, na-lift na tayo dyan sa gray list na yan, marireduce na yung mga barriers or yung compliance barriers na tinatawag. And enhance financial transparency. Very good. The move also provide relief for more than 2 million Filipinos who work overseas and send remittances home each year. The council added, di ba? Yan yung pinaka-benepisyo niya. Sa mga OFW natin, kayo yung magkikinabang dito. Marami tayong OFW na viewer. Malaking bagay po ito sa inyo. Makatutulong po sa inyo ngayon. Hindi man ngayon ka-coffee, but in the coming months, mararamdaman nyo na po yan. Dahil po sa pagkakalift natin dyan sa gray list na yan. Di ba pabor? Siyempre, yung mga DDS na malungkot dyan, di matatanggap yan. Pero ano magagawa ninyo? Good news ito. Para to sa mga Pilipino, para to sa ating mga kababayan. Makikinabang dito ang 2 million Filipinos na nagtatrabaho po sa ibang bansa dahil may remita silang ipinapadala buwan-buwan. May mga kakilala tayo, limited siya. Makapagpadala ng pera, magpapagawa sana siya ng bahay pero dahil limited lang ang pwede niyang ipadala, 'di ba, yung amount, ganitong figure lang, unti-untiin niya. Tapos parang ang alam ko, in a month, isang beses ka lang pwede magpadala ng ganito or dalawa, depende kung saang bansa ka. 'Di ba? Ang gagawin mo pa niyan, para makalusot lang, gagamit ka ng ibang tao. Gagamit ka ng ibang account para makapagpadala ka dito sa Pilipinas. Kasi malaki-laki may ipapadala mo
Kasi mapagawa ka ng bahay eh. Ano ba, pondo, budget mo, 3 million. Di mo naman pwedeng ipadala yan ng isang bigayan eh. Kasi pagdududahan ka na. O baka money laundering yan. O baka galing sa illegal yan. Di ba? Sa pool ka na dyan. Kawawa ka. Eh malinis naman intention mo. Pampagawa mo yan ng bahay. Kahit pa paano ngayon, mabawas-bawasan itong requirements. Ito na. Ito. Masakit to sa tenga ng mga DDS. It singled out President Ferdinand Marcos's 2023 signing of an executive order targeting money laundering and counter-terrorism financing as having played a key role in the decision. Aray ko po! Aray ko po! Aray ko po! Masakit! Yung ginawa daw po ni PBBM na pagpirma dito sa executive order na humahabol sa mga nag-i-engage into money laundering and counter-terrorism financing, eh malaki yung naging papel. Isa ito sa naging dahilan kung bakit na-lift ang Pilipinas dito sa gray list. Kala ko ba weak si PBBM? Kaya palang gawin ni PBBM yun? Mga DDS talaga, oo. Anyari? Weak pa ba yan? Marcos last year also banned offshore gaming operators, also known as POGO, that were said to be used as fronts by organized crime groups for human trafficking, money laundering, online fraud, kidnappings, and even MURDER. Uy, yung pagkakaban pala ni PBBM sa Pogo nakatulong din para ma-lift yan. Eh kasi andyan talamak yung mga krimen na yan. Panahon ni Digong yan ah. Talamak yung Pogo ah. Oh, kaya tayo napasok sa listahan na yan, 2021 pa. Sino ba presidente niyang 2021? Di ba si Digong? Anyari? Good news to, dapat masaya kayo. Kahit pa paano, natanggal tayo dyan sa listahan. Sige, wag na natin sisihin ang previous administration. Focus tayo dito kay PBBM. At least kahit pa paano, umusad. Kahit pa paano, may magandang development. Kahit pa paano, good news ito sa mga OFW natin mga kababayan. Sana, maramdaman ninyo, sana kung may mga nakikinig sa ating OFW, after 1 month siguro or after 2 months, i-comment nyo naman kung nagkaroon ng impact sa inyo. Ano ba, bumaba ba yung cost ng padala? Hindi na ba naghigpit sa inyo sa pagpapadala ng mga remittance ninyo dito sa Pilipinas? I-comment nyo naman po para malaman din natin kung ano yung naging impact nito na pagkakalift sa atin sa listahan na yan. Sige, asahan po namin yan, ka-coffee. Yung mga OFW nating viewers, no, kumusta yung changes after na pagkakalift natin dito sa gray list. I-komento po ang inyong opinion, ang inyong reaction. Of course, we would like to congratulate the administration, of course, of PBBM. Ibigay natin ang credit sa kanya. Dahil doon mismo, malinaw na malinaw doon sa article na sa isang order ng presidente na habulin yung money laundering na yan, yung pagko-close sa mga POGO, eh, laking factor para ma-lift tayo sa listahan na yan. Congratulations sa Anti-Money Laundering Council, syempre, yung legwork, isa din sila sa kumilos dyan, sa Department of Finance, sa Bangko Sentral, o kung ano man pong mga financial organizations dito sa Pilipinas na nagtulong-tulong para maisaayos yan. Congratulations po sa inyo. I-komento po ang inyong mga opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, ka-coffee, pasuyin na lang like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated din po kayo sa ating mga bagong upload. Pansamantala muna ako magpapaalam. Kita-kits tayo sa ating next video. Bye-bye po.